Kabado na po ang China, mga kaistorya, sa ginagawa pong pagkilos ng gobyerno natin sa ilalim po ng administrasyon ni PBBM sa West Philippine Sea. Literal po mga kaistorya na sila po ay nagpapahayag na ng pagkabahala, nagbubunganga na, kumbaga mga kaistorya, nakakaldag na, hindi na po maitago ang kaba. Kaso nga lang, ginagamit ang bunganga. Yan po ang balitang ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para po malaman ng ating mga kababayan. Sama-sama po tayo mga kaistorya na gisingin ang mga kababayan natin. Ito po kasi eye-opener po ito para hindi sila mailigaw ng mga maka-China na kababayan natin na tinatawag po na mga modern makapili. Okay, ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga references pagkatapos siyempre ay palalakihin ko po para mabasa din po siyempre ninyo ng maayos habang dinidiscuss ko po. Ang nakikita po ninyo na yan mga kaistorya ay post mismo ng gobyerno ng China. Bakit gobyerno ng China? Bakit natin natitiyak yon? Kasi nakikita po ninyo Global Times. Yan po ay mainstream. At yan po mga kaistorya makikita rin ninyo, sabi dyan, China state-controlled media. 7 hours ago. Ay talaga pala mga kaistorya na ito ay updated. Breaking. May hashtag pa. According to Chinese military sources, on Saturday, the Philippines drew in external countries to stir up trouble in the South China Sea by organizing so-called joint patrols. Yan na nga yung sinasabi ko na madalas kong ipaliwanag mga kaistorya na yung joint patrols, especially po mga kaistorya ng Pilipinas at ng Amerika, pagkatapos minsan pa sasamahan po mga kaistorya ng European countries, sasamahan pa ng Japan, ng South Korea, sasamahan pa ng Australia at saka ng Canada. Yan po kako, sabi ko, di ba mga kaistorya, hindi lang yan basta joint patrol, hindi lang yan basta magkasamang pagpapatrolya sa mga karagatan ng Pilipinas, especially sa West Philippine Sea, kundi iyan po ay deterrence, kundi iyan po ay isang malinaw na warning na inihahatid ng Pilipinas sa China. At yan po mga kaistorya, nakikita, nararamdaman ng China. Di nga tayo nagkamali. China mismo may sabi. Ramdam nila, dama nila, nakakaldag na, nababahala na, kabado na. Bakit mga kaistorya? Kasi pangunahin po nating kasama sa joint patrols na yan, Amerika, iniiwasan po ng China na makabangga ang Amerika kasi alam naman nila, hindi nila kaya mga kaistorya. Real talk yun. The Chinese People's Liberation Army kept full-time tracking and surveillance, wait lang, ayaw ko dyan, dito tayo, and surveillance of the relevant parties, and the situation remained well under control. Under control daw, kaya pa nagkarambula sila noong ang mga eroplano ng Pilipinas ay pinasok po mga kaistorya yung teritoryong kontrolado nila. Teritoryo natin, yun pong Scarborough Shoal, karambula sila Tatlo pa lang yun na eroplano ng mga kaistorya karambulan na sila. O di ba mga sabi ko sa inyo epektibo po yung foreign policy ni PBBM at maraming bansa sa buong mundo ang nakikinabang dyan mga kaistorya. Kasi nga po yung safe passage po mga kaistorya, trade route sa karagatan dyan sa South China Sea, mga kaistorya, ay nagiging malayang nadadaanan ng mga barkong pangkalakal ng mga bansa sa buong mundo. Kung makontrol yan ng China, kung magpapabaya ang gobyerno natin, anong mangyayari sa mga bansa sa mundo? Kaya nga, may content ako tungkol dyan Kaya sana i-browse ninyo sa YouTube channel ko. Ang title nun mga kaistorya, tumatanaw ng utang na loob ang mga bansa kay PBBM sa buong mundo dahil sa ginawa niya. At totoo yun. Hindi lang yun basta pang seguridad na pang militar, kundi pang trade route yun. At lahat doon nakikinabang ng mga bansa sa buong mundo. Eto na. Bakit nabanggit ko kanina? Direktang pinangalanan ko
Amerika. Kasi ang kinatatakutan dito ng China, direkta mga kaistorya, kaya sila kabado, kaya sila nakakaldag, Amerika mismo. Bakit ko nasabi yan? Alam nyo naman ako mga kaistorya, hindi ako nagsasalita basta-basta lang nang galing sa sarili ko. Lagi po akong may binabasihang lehitimong mga sources. Ano yung source mo dyan sa sinasabi mong yan, Juan Historiador? Ito po yan. Ipakita ko sa inyo. Ito po, CBS News, mainstream ulit. Conflict between China, Philippines could involve US and lead to a clash of super powers. Kita na ninyo, Amerika, mga kaistorya. Oras na ginalaw ng China ang Pilipinas. Ang direktang makakalaban niya, Amerika. So banggaan na yan ng mga superpowers. At mga dihado ang China dyan. Gaano ba karami ang kaalyadong bansa ng Amerika? Yan ang iniiwasan na mangyari ng China. If there's going to be a military conflict between the United States and China, the thinking in Washington goes, it will most likely happen if China tries to invade Taiwan. Bakit Taiwan? Mamaya, involved mismo dyan, direkta, Pilipinas. Why? Kasi po, mga kaistorya, binanggit na nga kanina, Philippines, bakit nga Taiwan? Kasi po mga kaistorya, kalyadong bansa tayo ng Amerika at hindi papayagan ng Amerika na masakop ng China ang Taiwan. Kapag naglabanan yan, mga kaistorya, tutugon tayo. Real talk yun, hindi pwedeng hindi tayo tutugon kasi pag tayo naman mga kaistorya ang inatake ng China, baka hindi rin tayo tulungan ng Amerika. Kaya mga kaistorya, kumbaga mutual ang relasyon. Okay, ulit tayo. If there's going to be a military conflict between the United States and China, the thinking in Washington goes, it will most likely happen if China tries to invade Taiwan. But over the past 2 years, tension have escalated precariously in another part of the South China Sea, the waters of the western coast of the Philippines. Kaya nga hindi nga lang Taiwan, mga kaistorya. Where an international tribunal ruled the Philippines has exclusive economic rights, but China claims almost all of the South China Sea, one of the world's most vital waterways. Kita na ninyo yung binabanggit ko kanina na trade route sa karagatan. Yan daw po yung pinaka-importanteng waterways through which trillions of dollars in goods flow each year. Diniscuss ko yun dun sa content kong sinabi ko sa inyo kanina. Ano ba itong upuan ko na ito? Mahirap lang ako Kahit ako ay vlogger, mahirap lang ako. Hindi ko pa kayang bumili ng upuan Itong swivel chair ko. Pasensya na. Nagsigway ako To assert its claims, China has been using tactics just short of war, leading to violent confrontations. The United States has a mutual defense treaty with the Philippines, which could mean American intervention. Yung mutual defense treaty ng Amerika at ng Pilipinas, oras na ginalaw ng China ang Pilipinas. Ang ibig sabihin niyan, makikialam ang Amerika. It's been called the most dangerous conflict. No one is talking about, kahit ang China. Takot na mangyari yan. Oo. Kaya nga, hindi sila gumagamit ng armas. Batuta, water cannon, di ba, mga kaistorya? Ano ang patunay dito? Natutugon ang Amerika. Di Amerika mismo ang tanungin natin. Ano kayang masasabi ng Amerika dito sa binalita na ito ni CBS News? Punta tayo dito. Ito po, mga kaistorya, US-controlled state Facebook page. Ito kasi US Embassy in the Philippines po ito. Amerika mismo ito. US Marine Corps 3-star general in Manila to reinforce our alliance. Kita na ninyo. Great to host Marine Expeditionary Force Lieutenant General Wertman in the Philippines. His visits reaffirms the importance of joint military initiatives. Yan, kagaya nun, yung joint patrol sa West Philippines kanina na binabanggit. To keeping our forces ready, our people safe, and our alliance strong. Naniwala na kayo? Palakihin ko pa nga. Ayan
Basahin ninyo mga kaistorya habang nagsasalita ako. Di ba? Ngayon lang nangyari na talagang pukpukan eh. Kumbaga mga kaistorya, halos lahat na lang ng gusto ng Pilipinas ibigay na ng Amerika. Bakit? Pinaka-importanting asset nila tayo mga kaistorya sa buong mundo. Tayo ang pinaka-importanting asset ng Amerika sa Indo-Pacific region. Alisin mo tayo sa Amerika, ay mababalda ang Amerika mga kaistorya. Baka siya'y matalo na ni China, pang militar man o pang trade. Totoo yung sinasabi kong sa inyo yan at malaki ang posibilidad na totoo nga po ang sinasabi kong yan sa inyo mga kaistorya. Base na rin sa napakaraming content na ginawa ko na sa aking mga research tungkol po sa geopolitics. Ano ho mga kaistorya? Okay. Kung bakit ang China, isa pa ito, yung kanina kasi sinabi ko hindi dapat pagkatiwalaan ng China. Dalawang presidente ng China, dalawang leader ng China, parihong nagsinungaling. Kung kanina, yung kay Xi Jinping, yung kahapon, 2015 yun, ito naman, mas matagal na ito, mga kaistorya. Ito post, ito ni Rear Admiral J. Tariela. Huwag na tayong magpabudol sa mga sinungaling. Kasama na palagay ko dyan yung mga pro-China na mga Pilipino, hindi lang ang China. Mga kaistorya. Ito, caption muna ang babasahin ko bago ko ipi-play. Kasi gusto kong marinig ninyo yun pong sinasabi ni Rear Admiral J. Tariela. Idol ko, maraming beses ko na rin na-interview yan at may maraming photo nga kami na magkasama niyan eh. Sabi dito, ito si Minister Wang Yi noon. Halos 3 dekada na ang nakaraan ng sinabi niya sa buong mundo. Kung 3 dekada, mga kaistorya, panahon pa ni ito, kung di ako nagkakamali, ni Cory. Correct me if I'm wrong. Na ang itinayo ng China sa panganiban, yung Mischief Reef, ay shelter lang daw para sa mga mangingisda. Siya ang kasalukuyang foreign minister ng People's Republic of China ngayon. Uy, ganun. Noong 1995, kita ninyo, mas matagal na to. Panahon nito ni Ramos, hindi ni Cory, kung hindi ako nagkakamali. Nang unang matuklasan ng Pilipinas, ang mga illegal na istruktura ng China sa panganiban o Mischief Reef. Ito ang paliwanag sa atin ng Beijing, silungan lang daw para sa mga mangingisdang naabutan ng masamang panahon. Wag maniwala, taktika yan. Pero tingnan natin ang Mischief Reef ngayon. Ito ay halos 3 kilometrong military grade runway. Hardened hangars na kasya ang fighter aircraft, radar at sensor domes, missile shelters, malalim na daungan kung saan dumadaong ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard, isang buong military base. Itinayo sa isang low tide elevation na nasa loob ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas at kinumpirma ng 2016 Arbitral Award na wala itong nililikhang anumang maritime entitlement para sa China. Kaya simple lang ang tanong. Kung kaya niyang sabihin iyan sa harap ng kamera noong mas bata pa siya na walang hesitation, paano tayo maniniwala sa kanya ngayon? Matapos ang mahabang karera niya sa pagtatanggol sa mga illegal na gawain ng Chinese Communist Party sa kabuuan ng South China Sea. Siya pa naman ang representative ng China sa COC negotiation. At ngayon, ang Chinese Embassy pa sa Maynila ang nagsasabing ang Pilipinas lang daw ang nagkakalat ng kasinungalingan. Hindi na natin kailangang pagtalunan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ikumpara lang natin ang kanilang sinabi sa kanilang itinayo. #Sinungaling. Diba? Sabi, ito daw po mga kaistoryang military base ng China dyan sa Mischief Reef ay unti-unti nang lumulubog, unti-unti yung kinakain ng ay malambot yun eh. Tapos ang sabi pa, may content ako dyan kailan ko lang in-upload, ang title nun ay yung mga islang ginawa ng China, kung di ako nagkakamali, unti-unti nang nilalamo ng dagat, kamalas-malasan ng China. Ganon yung title, mga ka-istorya. Mahihirapan daw ang China na yan ay maipagtanggol nila in times of war, kung sakali. Kasi yung distansya, pagkalayo-layo sa China, inaatake na, kumbaga, binubomba na, ay parating pa lang yung rescue.
Dahil nga sa distansya. Ano, mga ka-istorya, okay, i-play natin. Ito yan. Paliitin ko ha kasi ayaw kong makopyright. Sana ho pasok ito sa fair use. Ano ho, mga ka-istorya, ganito kaya. Yan. Pakinggan ninyo ha. O, play natin. Ayaw. Ano. 一起 read。我可以负责的是告诉各位朋友，它完全是一个民用的设施。I can be very responsible for all my friends here to say that that facility is completely for civilian purposes. 现在是这样，将来也是这样。It is so right now, and it will also be so in the future. Diba? Diba mga kaistoryan ako? Mga kababayan ko, gumising naman kayo, mahalin ninyo ang Pilipinas, wag ang China. Ayaw kong maging komunismo ang bansang Pilipinas. Gusto ko matamasa ang kalayaan na ibinibigay sa atin ng demokrasya, yung mga karapatan natin. Kasi sa bansang komunismo, naku, mga kaistorya, sasakalin ang karapatan ninyo. Kahit yung kalayaang pagsasalita, naku, maniwala kayo. Baka pa, sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, baka pati sa kalsada natin, yung batas trapiko, baka batas ng China ang sinusunod natin. Papayag ba kayo sa sarili nating bansa? Batas ng China ang sinusunod natin? Ay, wag naman nating sayangin. Yun pong mga sakripisyo po na ginawa ng mga bayani natin na kahit buhay nila, inihandog nila para sa bansa natin. Pagkatapos tayo sa panahon natin, isusuko lang natin sa China. Magpakatalino naman tayo. Ako nadidismaya talaga ako sa mga pro-China, mga kaistorya. Kasi ako, makapilipino ako, makapilipinas po ako, mga kaistorya. Anyway, ako'y lumalayo na, baka parang nagdadrama na ako. Pakishare po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Magtulungan po tayo, mga kaistorya. Ako, kumbaga, ang tungkulin ko, ihatid sa inyo yung mga nare-research ko na impormasyon bilang isang vlogger. Kayo naman po mga kaistorya, kumbaga ang parte ninyo bilang mga manonood, mag-share, mga kaistorya. Magtulungan po tayo. Salamat po. Mabuhay po kayong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Shout out po sa inyo. Maraming salamat. Higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.